Ang unang kasong magamang ipa-file ng Ombudsman ay yung kaso na final ng DPWH noong September 13, if I'm not mistaken. No, ito yung sa Bulacan First District, 26 people. Kampante kami na yung 26 na yon sa Pasko sa kulungan magpapasko lahat. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Pinangalanan ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang central operator na nagkokonekta sa mga engineers, kontratista at ilang mambabatas na umano'y nakinabang sa bilyon-bilyong pondo para sa flood control projects sa loob ng 4 na taon. Ayon sa ulat ng bilyonaryo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, interim report na ipinadala sa Office of the Ombudsman, si Bernardo ang tagapagpaikot ng buong kickback network lalo na sa kanyang sariling lalawigan sa Bulacan. Ang tinaguriang sentro ng multi-billion pisong ghost flood control projects. Central operator o mano si Bernardo na siyang nag-uugnay sa pagitan ng mga engineer, kontraktor at mga mambabatas na sina Senator Joel Villanueva, Dingo Estrada at dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. na di umano'y nagpakasasa sa bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa flood control. Natuklasan ng ICI na nagdemand ang mga mambabatas at si Bernardo ng fixed SOP mula sa mga kontraktor o district engineer. Pero sa kabila ng pagbubunyag na ito ng ICI, hindi pa rin kumbinsido ang ating mga kababayan. Sabi ng netizen kung sino-sinong idinadawit ng ICI pero hindi man lang nabanggit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez Jr. at dating Ako Bicol Party List o Representative Saldico. Matatandaan na ang ICI ay binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan si Martin Romualdez naman na itinuturong mastermind ay pinsang buo ng Pangulo. Samantala, ibinunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa kulungan magpapasko ang ilang mga akusado sa ghost flood control project ng gobyerno. Karamihan dito ay mga DPWH engineers at ilang kontraktor kasama na ang mag-asawang Carly at Sara Diskaya. Ang unang kasong magamang ipa-file ng Ombudsman ay yung kaso na final ng DPWH noong September 13, if I'm not mistaken. No, ito yung sa Bulacan First District, 26 people. Kampante kami na yung 26 na yon sa Pasko sa kulungan magpapasko lahat. Sinabi rin ni Dizon at ng pamunuan ng CAAP na bagamat nakalabas na ng bansa ang ilang aero assets ni Saldico, hindi pa rin daw ito maibebenta at hindi rin ito mapapakinabangan ng dating mambabatas. Kahit nasa Malaysia, sa Singapore yan, hindi yan maibebenta. Hindi kasi mabebenta talaga ang isang eroplano hanggang hindi na re-register doon sa bansa na kung saan siya unang nirehistro. Dahil sa patuloy na lumalalang isyu ng korupsyon at hindi matumbok ng gobyerno ang mga di umano ay mastermind sa flood control anomalies, ibinunyag naman ng isang mambabatas na nakipagpulong na sa kanya ang ilang mga retiradong AFP at PNP para sumali sa malawakang rally na gaganapin sa November 30. Ito ay para kalampagin ang gobyerno na maging patas sa ginagawang investigasyon sa ICI at ilabas kung sino talaga ang dapat managot sa talamak na korupsyon sa bansa. General Senga, di ba, dating Chief of Staff. General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa resulta ng investigation. Ano ang masasabi mo dito kabayan sa kabila ng kaliwat ka ng protesta para pangalanan si Martin Romualdez at maisama sa mga kasuhan? Naniniwala ka ba na wala talaga itong kasalanan o talagang itinatago lamang ng ICI ang katotohanan base na rin sa napagkasunduan nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Lumabas ang mga nakalap na testimonya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI
na ang mansyon umano ni resigned Congressman Zaldico sa Pasig City ay hindi umano talaga bahay kundi ginagamit lang umano na imbakan ng mga umano'y nakukulimbat na pondo sa maanumalyang flood control projects. Sa salaysay ni former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakasaad sa interim report na isinumite ng ICI sa Ombudsman, sinabi nitong natuklasan niyang walang mga furniture ang bahay ni Ko sa isang prestihiyosong village at tanging mga luggage lamang ang nakita niya rito. Ang isang malaking luggage umano ay naglalaman daw ng 50 million pesos cash habang ang maliit na luggage ay may lamang 30 hanggang 40 million pesos. Samantala buhod umano sa mansyon ni Ko sa Pasig City ay binabagsakan din umano ng kickback ang parking lot ng isang hotel sa Taguig City kung saan umano may pag-aaring penthouse si Ko. Kahapon natanong si DPWH Secretary Vince Dizon at ang kaap sa napabalitang air assets na nauugnay umano kay Ko. Matatandaang may ulat na lumbas na may ilang air assets si Ko na umano'y wala na sa Pilipinas. Kahit nasa Malaysia, sa Singapore yan, hindi yan maibebenta. Hindi kasi mabebenta talaga ang isang eroplano hanggang hindi na re-register doon sa bansa na kung saan siya unang nirehistro. Hindi pwedeng dual citizen. Kumpiyansa naman si Dizon na may maghihimas ng rehas na dawit sa korupsyon sa Kapaskuhan. May pinahapyaw na rin siya. Ang unang kasong magamang ipa-file ng Ombudsman ay yung kaso na final ng DPWH noong September 13, if I'm not mistaken. No, ito yung sa Bulacan 1st District, 26 people. Kampante kami na yung 26 na yon sa Pasko sa kulungan magpapasko lahat siya. 20 DPWH personnel and 5 contractors including Sara Diskaya. Binahagi naman ng Bureau of Customs na target sa November 15 ang pagpapasubasta ng mga luxury cars na nadadawit din sa kontrobersiya sa flood control. Yung talagang medyo umuusad na would be the 7. Again, they submitted a voluntary forfeiture. I'm referring to the Diskayas, meaning to say that they'll no longer contest yung 7 vehicles. Inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mahigit sa 80 matataas na opisyal ng Office of the Ombudsman na magsumiti ng kanilang courtesy resignations po ito. At ipasuri ang 204 na mga bagong empleyado na posibleng midnight appointees ng dating ombudsman na Samuel Martires. Sa Office Order number 347 na nilagdaan noong October 22, tinukoy ang mga opisyal na may salary grade 25 hanggang 29 kabilang ang mga assistant ombudsman at director na dapat magbitiw sa loob ng 7 araw. Ayon kay Remulla, attorney, layunin ng hakbang na ito na maibalik ang tiwala at integridad sa tanggapan at masiguro na lahat ng appointment ay ginawa ng tapat at naayon sa batas. Ngunit iginit niyang hindi ito isang purge kundi bahagi daw ng reforma upang masiguro ang transparency at good governance. Kabilang din sa mga unang hakbang ni Remulla, Attorney Sal, ang pagbabalik ng access sa SALENS na mga opisyal na isang patakarang pinigilan daw noon ni dating Ombudsman Martires. Ipinahayag din niya ang hangaring repasuhin ang mga desisyong ginawa bago siya maupo bilang upang maunawaan ng mga ito ng lubusan at maipatupad ang mga reforma ng may pananagutan. Sa inyo po palagi, Attorney Sal, tama ba yung ginawang hakbang ni Ombudsman Remulla na pagpapasumitin ng courtesy resignations at review ng mga bagong appointment upang mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa Office of the Ombudsman? O baka ano lang to, Attorney Sal, magdulot lang to ng takot at kawalang stabilidad sa hanay ng mga empleyado o baka issue ng politika naman po? Ano po ang inyong reaction dyan? Mali at illegal yan ginagawa niya na pagre-resign niya na wala namang kadahilanan. Siya nga dapat nawala dyan eh. Siya nga dapat mag-resign. Dapat niya nga hindi siya nag-apply dahil hindi naman siya karapan-dapan dyan. Yung mga taong yan na in-appoint ni Martires, ombudsman, dumaan yan sa legal, sa proseso. Hindi mo matatawag yan na midnight appointees. Kung yan ay qualified, dapat manatili yan. At tatanggalin mo lang yan kung meron silang breach, meron silang paglabag sa batas, merong ground for dismissal. Hindi yung basta pipilitin mo silang mag-resign. At saka ang problema dito kay Boy, ang hilig mo sa publisidad, Boying,
mawalang galang na siya. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yes, sir. Hindi ba yung nagkaroon ng kontrobersya doon sa dismissal ni Ombudsman Martires sa kaso ni Joel Villanueva? Yes. Di ba tinanggal siya ni Morales, Ombudsman Morales, at nag-file ng motion for reconsideration, ito'y na-dismiss. Nagagalit siya. Sabi niya, sikreto yata yung dismissal, ba't di alam ng taong bayan? Hindi ko alam yan. Unang-una, naging ombudsman ka, ba't di mo alam? Dapat nung pag-upo mo pa lang dyan, dahil yung issue ni Villanueva, matagal nang naririnig natin yan. Bakit hindi pinatutupad? Dapat nga, yan ang unang tinignan mo. Kung meron bang base na pwede mong ituloy yung dismissal. O yung pala, kung tinignan mo yun, hindi nalaman mo na. Nagre-reklamo ka, ba't di alam? Unang-una, alam po ninyo, yung kaso niya sa ombudsman, bukas sa publiko. Kung gusto niyong malaman ang isang status ng kaso, pwede kayong pumunta ron at tanungin. Yung mga periodista, yung mga reporters, yung media, controversial yung kaso niya. Di ba? Interesado sila. Nung nagkaroon ng dismissal, ba't di nila alam? Hindi, ibig sabihin, hindi nila ni-research. Kung gusto naman nilang research, inilalabas nila. Si Villanueva naman, na nakatanggap ng dismissal, bakit di niya inilabas din? Tapos sisisihin mo si Martinez, kung hindi ka ba naman isang Ay, naku boy, marami ka pang kakainin. Jiggy, galing nga yung impormasyong yan kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Nakipagpulong daw sa kanya itong mga retired general at sinabi nga nilang sasali raw sila sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Pero paglilinaw nila, Jiggy, hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging nais lang daw talaga nila ay pagbabago at reforma tulad ng pagpapasa nga ng ilang batas gaya ng pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagbubuwag nga po sa mga political dynasty. Nais din nilang higpitan ng mga polisiya sa eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. General Senga, di ba, dating Chief of Staff. General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa resulta ng investigation. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Pag pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang na naman yan, paghihiganti. Di ba? Jiggy, sinusubukan pa nga natin kunin ang panig ng AFP pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kung matatandaan mo rin, Jiggy, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang umamin noon na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. At kahapon lang din, Jiggy, sinabi nga ni Bronner na tiwala pa rin si Pangulong Marcos sa AFP. Narito ang kanyang pahayag. Ang bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan, ang peace and order. Samantala, Jiggy, nanawagan naman ang ilang mga kongresista sa publiko na lumahok sa November 30 rally at huwag tumigil sa pagkalampag sa gobyerno hanggang sa may mapanagot sa korupsyon. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Tunay na horror story sa ating bansa ngayon ay ang mga ghost projects at matinding korupsyon. Sa katunayan nga, punong-puno ng trick or treat ang gobyerno ngayon. Inep is real. Tandaan natin, kapag mas nagtatagal, mas pabor ito dun sa mga akusado.
Chigi, ipinakita nga ni Congressman Erice sa media yung mga nakatiwangwang na flood control projects sa kanilang distrito. At kabilang nga raw dyan, yung hukay sa gitna ng kalsada sa D. Aquino Street. Ginawan nga yan ng box culvert kontra baha sa halaga umanong halos 100 million pesos. Pero hindi naman pala kailangan, lalo't hindi naman pala nagbabaha doon sa lugar. Ayon nga kay Erice, ay napakalaking akseraw nito sa pondo ng gobyerno. Samantala, ibinahagi nga rin ni Erice na may 5 proyekto pa yung mga diskaya sa kanilang distrito. Ipatitigil na raw niya yung kontrata at ipapa-rebid. Samantala, si dating Congresswoman Kahayon naman ay wala pa rin pong reaksyon sa mga oras na ito. Isa siya sa mga pinakakasuhan ng ICI dahil sa mga maanumalya umanong proyekto. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy.